sumingipo ng Paumanina, Malacanang dahil sa halos araw-araw na pagkahaba-habang pila sa MRT. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ganito ang araw-araw na pasakit na dinaranas ng mga sumasakay sa MRT kapag rush hour. Iwas traffic at mas mabilis man ang biyahe, oras din ang kapalit sa pilang pagkahaba-haba. Kanina, humingi ng paumanhin ng Malacanang sa mga Pilipinong araw-araw binubuno ang mahabang pila sa MRT dahil daw sa kakulangan ng bagon. If the lines are long, we sincerely apologize to our fellow citizens about this difficulty. We are in the process of acquiring the coaches. Patuloy na raw ang proseso ng pagbili ng mga bagong bagon para sa MRT. Kamakailan, inaward ng kontrata para dito sa isang kumpanyang mula sa China. Inasikaso na rin daw ng Department of Transportation and Communication ang pagpapabilis ng andar ng mga pila. The short-term interventions are to provide really just comfort lang talaga, and also to make sure that the trains run on time. We certainly are hoping for the time that we can acquire the coaches. Nakatakdang bumili ng 48 na karagdagang bagon ng DOTC para sa MRT at ang unang batch inaasahan dumating ng second half ng 2015. Ito ay isusupply ng Dalian Locomotive and Rolling Stock Company ng China na nanalo sa bidding noong nakaraang taon. Ang pagsusupply ng bagong bagon ng MRT ang gusto sanang pasukin ng kumpanyang Inecon mula sa Czech Republic. Nabahiran ito ng kontrobersya nang akusahan ni Czech Ambassador Josef Richter ang tangkang pangingikil umano ni MRT General Manager Alvi Tangkol at ang umunay tauhan nitong si Wilson de Vera. Hinihingan daw ang kumpanyang Inecon ng $30 million kapalit ng kontrata sa pagsusupply sana ng mga bagong bago ng MRT. Nung nakaraan taon pa ito sinimulang imbestigahan ng NBI. Kanina, sabi ni Justice Secretary Laila de Lima, tapos na ang investigasyon ng Fact-Finding Committee. Since this is a high-profile case, they might clear it with me before it is finally released. So I'm actually waiting for it already. Sa panayam ng GMA News kay Ambassador Richter, sinabi nitong nagulat siya nang malamang ang kontratang gusto raw sanang makuha ng Inecon ay napunta sa kumpanya ni De Vera. Napag-alaman ng GMA News na si De Vera ay kapartido ni Pangulong Aquino sa Liberal Party. Tumakbo itong mayor pero natalo sa Calasiao, Pangasinan. Sabi ng palasyo, hindi nito kukonsintihin sakaling lumabas sa investigasyong sangkot nga si De Vera. Kung may allegations of wrongdoing at may complaint na final at may investigation, hihintayin natin ang resulta ng investigation. Dumistansya naman ng Liberal Party kay De Vera at may paalala rin sa mga miyembro nito. Ang aming liderato sa partido walang kinalaman dito sa isyong ito. Hindi talaga pwede na gamitin ng sino man, lalong-lalo na kung kapartido, ang aming partido para sa kanyang pansariling kapakanan sa negosyo. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.